Ayan. Sa aking mga followers, ayan, papakita ko kung paano gumawa from fabrication ng gagamitin natin sa paggagawa ng tinapa, lalo na sa abroad, sa Europe, particularly dito sa France or Paris. Pagkikita ko yung mga kagamitan na yun, nakita niyo yung aking mga materials, yung mga tools, at saka yan, yung mga wires. Dito malamig, walang tumutubong malalaking mga kawayan, so hindi tayo makakagawa ng ring, yung paggawa, yung biksay kung tawagin. So we'll be improvising these cases, fruit cases or vegetable cases na mga made of palochina. Ayan yung mga dati kong ginawa na yan, so I have to change them. Yung nakapalibot na yan, ayan yung mga palochina. Yung palochina kasi they are very flexible. Tapos now, iba ang gagawin kong pang matagalan na mga years. Yung kasi umabot ng 10 years. Ito matagal to siguro, mga 20 years. I'll be using a chicken wire o itong screen na to. No? Yan ang gagawin kong ring ng ating biksay. So, susukatin natin yan. So, we must be precise in cutting them dahil we just try to avoid yung pagiging baluktot niya, no? Dapat perfect ring ang gagawin natin. Bumili pala ako ng isang malaking drum, at yung drum na yun, doon tayo gagawa ng smoker. Pakikita ko rin yon, pati yung kung paano ako magpausok, no? Hanggang sa makagawa tayo ng competent na tinapa, pang world class, ika nga. Kasi we should have to be creative, no? Sa Pilipinas di tayo makagawa nun. Yung mga yung mga materials natin, yung mga tools natin. Ayun yung mga palochina. Nakalas ko na siya. So yan kalalapat. Tapos yan susukatin ko perfectly using my foot rule with my pencil, of course, yung cutting board. Ayan, mini-measure ko talaga siya. Para sa ganoon perfect ang ating pagputol, at saka at the same time perfect sila, hindi sila oblique, hindi sila baluktot, kasi kailangan perfect ring yon. Dahil perfect ring yung drum, dapat pinasok natin doon sukat na sukat, even yung kanyang tinatawag na gap, no, para maluwag ng konti space. Then mini-measure ko yan. Saan ko gagamitin yan? Yung malalampad na yan, gagawa ko siguro mga 1 inch or 1.5 inches na lapad, kasi by this time I'll not be using a pure palochina na ring, dahil ang gagawin ko ngayon, yung pinakagitna is made of chicken wire. So para matagal, kasi if it is all palochina, pag tumatagal nagiging malutong, minsan masusunog. So gagawa ka ulit. Ayan, I used my cutter to cut them to have an exact measurement. So puputol-putulin natin lang, maraming trabaho yan. Even yung mga cases na kinuha ko, tinatapon lang yan dyan sa tapat sa amin. Kinalas ko muna ang kanilang mga, hindi pa ako kundi gun tucker, yung kanyang bala are made of hindi alambre, hindi ordinary, kundi para silang mga asero, mahirap tanggalin. And at the same time, yan ang ginagawa kong material na para sa aking Eiffel Tower. Makikita nyo yun, it's Eiffel Tower, it's detail, yan lang ang ginamit ko. Everything is all recycled materials. Now I'm cutting this palochina. Maraming kailangan natin yan. So I need to produce mga 6 na biksay. Yung 6 biksay na yon, kung saan nilalagay, parang bilao, yung mga tinapa na na-prepare mo na for cooking, for smoking. Naglalaman yan siguro ng mga, yung isa naglalaman ng malalaki, kasi laki ng bangos, ng mga 12 pieces. So if they are 60 time is 66 pieces. So enough na yon sa isang order na maramihan. Yayaman ka dito kung gagawin mo dito sa Europe. Actually, to tell you frankly, ako lang yung gumagawa sa entire Europe ng tinapa na ibang klase, very competent. Even yung ginagamit kong pampasmoke, makikita nyo, it's unique, my unique way. Kaya nga hinahanap nila paano ba't ganito daw ang lasa, mas masarap sa Pilipinas, 100 times na mas masarap, even yung ginagamit kong pampausok, diba? Pakikita ko rin yon, the techniques.
So, sa mga nasa Paris, nasa Europe, ayan o, binebent kong konti na nasa Europe. Wala pa tayong ano dyan, existing kagamitan, di ba? Kung paano natin gagawin yun. Yan o, binabalok to ko. Kasi bendable kasi ang palotsina. Medyo bebent ko munang ganyan. Para pag pinagdugtong ko yan, makakabuo ako ng isang ring. Ring nung parang bilao. Yung bilao ngayon, yung gilid niya, yun ang gagamitin natin, yung chicken wire. So, meron na tayong frame sa tabi. Di ba? Makikita nyo rin yan. Tapos, yung sa ilalim niya, yun ang gagamitin nating kawayan. Ang gagamitin kong kawayan, yung pinakamatibay. Kasi marami akong kawayan dito. As you see, pag nag-vlog ako, pag pinapakita ko, yung mga Japanese bamboo na kasing liit lang ng daliri. Yun, pag yun ang ginawa ko sa ilalim, kahit pausukin mo, hindi na susunog. So, matibay sa init yun. Makikita niyo yan kung paano ko ginawa rin yun. Gagawin din natin. Yan, binebent ko ng konti-konti. And after that, anong gagawin ko? Hindi ko pa yan i-perform ng ring. Pero susukatin ko yung bilog. Perfect na bilog, makikita niyo. May sukatan ako eh. Yan, ibababad ko pa sa tubig para lalambot, para lalong magiging bendable. Yan, itatali ko sila. Igugroup ko sila, magandang pagkatali para hindi sila maghiwalay. Para sa ganon, they are all soak and they will absorb H2O. Para sa ganon, ilang days yun, mga days siguro, mga 24 hours, i-absorb na yung tubig. So, pag ginawa ko na siyang ring, makikita nyo, I can form anything what I want. Parang yantok ba? So, yan yung mga tinatawag na fruit case or vegetable cases na tinatapon. Hindi yan rini-recycle dito sa Europe, dito sa amin, sa Paris, sa France. Hindi. Bawal. Tinatapon talaga. Ginigiling nung kumukuhang truck. Nagiging kusot, no? Pati yung mga pako-pako, nagiging kusot yun, no? Ganun dito. Ako, kinukuha ko. Actually, sasabihin ko sa inyo, yung ginagawa kong Eiffel Tower, makikita nyo mas complicated yon. I need, yung pinakita kong cases na yun, I need 40,000 ang kinuha kong inimbak ko, ang ginawa kong kinalas ko. Ayan o, medyo bend na siyang konti. Tapos, dapat meron kayong pantali. Yung pantali kayo is special cloth yan para siyang naggugoma-goma, no? Pwede mong hakyatakin. Kumbaga parang nylon. Magandang pantali yan. Tingnan nyo. Tingnan ata ko yan. Ayan. Dapat close tight para hindi siya ganon na lulitaw at saka maganda yung pagkababad niya. Ibababad ko yan ng 1 day or 2 days para sa ganon mabasa siya. Hindi siya mababali pag binend ko. Yan, pakikita ko yan kung saan ko binababad. Meron akong dispose aquarium dito. Yan, yung mahabang yan, yung aquarium. Yan, may nakababad na, oh. Ibababad ko yan ngayon. Kaya nakatali, yan. Yan yung meron akong bricks. Papatungan ko ng bricks. Yan, hindi pa gano'n nagsip-sip yun. Yan, papatungan ko ng bricks para sa ganon, hindi siya lulutang na ganyan. Magdamag yan para maka-absorb ng tubig. Yan. Huwag kayong alis. Makikita nyo kung paano talaga ginawa ang magagandang biksay professionally. Mas maganda sa Pilipinas. I know in the Philippines, if they will see it, they will do the same yung mga biksay na ginagawa ko. Hindi na kawayan. Kawayan pa rin yung base, pero yan ang mga gagamitin. Naglalas yan. Hindi na susunog. Siguro yung mga nagawa ko to, it takes 50 years bago maging masunog o masira. Yung dati kong ginawa, puro palotsina. Ngayon ikakat natin yung video dahil medyo mahaba. Lalagyan ko siya ng part 2, part 3, part 4. Sundan nyo lang to. See you folks sa part 2.